Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Scorpio, this reading is for you. September 14 to 20, 2024. Maraming salamat muna sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataban na po sa inyong mga comments. At sa mga nagka-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Scorpio. Kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, maaring nangyayari, or mangyari pala. User or intuition, labakan natin ang ating isipan. Huwag ipilit kung hindi mo ito energy. Ano ang iyong energy, Scorpio, this week? 14 to 20 of September. Scorpio, push mo. Okay. Bakit po? Energy mo this week is nandito ka sa situation mo, yes, there's an emotion. Yung mga emotions, yung mga hirap, paghihirap na dinaranas mo ngayon is lahat yun is magtatapos na. Maaaring may humingi ng tawad or may situation ka na nasaktan ka noon o may mga disappointment ka noon na unti-unti siyang mag-heal na sa ngayon. No? Maaring may nagloko sa'yo, nagkaroon man ng separation, may mga nanakit, there's a pain akong nakikita sa'yo na naging unhappiness. Yung mga sitwasyon na yun is magtatapos na. No? Marirelease mo na yung pain mo, maaring may makapag-reconciliation, or there's a union, may forgiveness, baka may humingi sa'yo ng tawad, sa nakita ko, may makikipag-usap, o may pag-uusap din ako nakikita dito. May mga sitwasyon na ma-accept mo na, yan. May mga sitwasyon na magkakaroon muli ng sigla. Babalik muli yung sigla mo, yung pag-asa mo, yung kaliwanagan. Yan. Magbabalik na yun, yung happiness mo. Yan. Sabihin, may mga, you were getting over the worst, kumbaga. May optimism na tayo nakikita. Yan. Yan ang energy mo this day is forgiveness, healing, recovery, and pagkikita na malapit sa puso. May biglang makikita. May union eh. May union ako nakikita. May communication ako nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo, maaring karelasyon nyo. Ang nakita ko dito, or malapit sa puso mo. Tingnan natin kung sino. Ibig sabihin dito, sa sitwasyon mo, may third party, ano? Or may tao dito na nagsinungaling. Hindi mo siya third party, pero may tao dito na nagsinungaling. Na sinunod niya. Nung biglaan nangyari eh. Biglang nangyari itong sitwasyon na to na sinunod niya yung gusto niya. Nang biglaan lang. Biglaan ang lahat nangyari. Kaya nakita ko yung sadness nito. Pero yung lahat na to, magtatapos to. Maka-recover ka na. Sa pain. Anong paparating kay Scorpio? Ano ang paparating kay Scorpio? Maari din na nakikita ko dito na maaring there's a communication na may tao dito na hihingi or magsishare siya ng problema sa'yo, or ikaw ang magsishare ng problema. Bakit po? Parating? May mga sitwasyon, ang parating sa'yo is, may mga sitwasyon na iintindihin mo raw. May mga sitwasyon na hahanapan mo siya ng solusyon. Iisipin mo nang maigi kung tama yung gagawin mo na i-withdraw or urong sulong i-withdraw, or maybe you want to retire to something, problema sa sasakyan, sa pera, sa trabaho, sa may related ang money.
may related ang family. Baka sa inyo, iba dito is related ang bahay, no? Sa nakita ko dito. Hindi yung sitwasyon na, yun nga, itindihin mo na lang, parang, magkakaroon ng solution dito. Yan, there's a recovery, there's a solution din na darating sa buhay mo. Kumbaga may mga gulo o pag-aaway man na nangyari o hindi pagkakasundo, mag-end na yun, magtatapos yun. Parang siguro andun na yung part na iintindihin mo itong situation na to. Ang nakikita ko. Kakaroon na ng peace sa'yo. Mahanap mo na daw, parating sa'yo is paghahanap ng kaliwanagan sa lahat ng problema mo sa buhay. Sa sasakyan, sa bahay, sa family, sa trabaho, sa business, yan. Kung ano man saan party naman. Magkakapatid, yung iba rin kapatid, kapamilya, iba, no? Sa nakita ko dito. Yan. Makikita mo na daw yung liwanag na yun at tapos maiintindihan mo na siyang maigi. Yung mga bagay-bagay. Okay. Ano dapat iwasan ni Scorpio? Wala, puro ano to, anak ha, puro po si mami ha. Yung anak ko tuwing ano, palaging biniblessing ako sa balikat. Ay, sorry ha. Ano dapat iwasan ni Scorpio? May dapat pang iwasan si Scorpio? Meron nga. Ano po? Okay. Ang dapat mo daw iwasan is yung pagiging emotional. Ang dapat mong iwasan is yung hindi pagtingin sa katotohanan. Kumbaga, huwag kang pakokontrol sa isang situation, sa ka-collaboration mo o kadiling mo. Yan, iwasan mo daw yun. Kasi may tao dito na sakim. May tao dito na more on siya, no? Pero ikaw yung pinipilit mo makapag-collab eh. Pinipilit mo yung partnership na to. Pero ang nakita ko dito is, yun nga, very emotional. Sarili niya lang iniisip niya. And then, iwasan mo rin yung sitwasyon na masyadong pagiging mabait. No? Hindi masamang tumulong. Hindi masamang tumulong, hindi masamang magbigay at umintindi. Pero, kailangan mo ring isipin yung, or you need to see the fact, or you need to see yung katotohanan, no? Sa nakita ko, kung kailangan mo magsalita ka. Kung kailangan mo mag-demand ka. In a good way. Kung alam mo, alamin mo, kung alam mo na mali, sabihin mo. No, wag mo lang kimkimin, wag ka lang manahimik kasi because you care. No. Hindi niya rin kasi kung anong sitwasyon man to, kailangan mo talaga magsalita. Kasi as long as hindi mo sinasabi at hindi ka rin nagpapakatotoo sa sarili mo, hindi mo makita yung tamang daan mo. Diba? As long as kahit na alam mong mali at nahadun ka pa rin, hindi rin niya malalaman yung totoong mali niya. Diba? Kasi nandun ka sa kanya. Diba? Nakipag-collab ka, nakipagkasunduan ka sa kanya. Ganun. Kaya kailangan mo rin magsalita para makita rin niya na mali ka na, mali ito, dapat ganito. Diba? Huwag ka lang manahimik. Yan. Kumbaga, kung sa sarili niyo naman, kung ito yung sa trabaho, di ganun din. Kung sa sarili niyo naman, ganun din, magpakatotoo ka sa sarili mo. Diba? Alisin mo yung mga sitwasyon na nakakapagpa-stuck sa'yo. Mga dapat mo iwasan mo yung mga, if you have an addiction, mga maling ginagawa, kung nagiging magastos ka, i-release mo yun. Yung mga addiction na meron ka na hindi nakaka-good para sa'yo, alisin mo yun. Diba? Kung uminom ka ng alak, alisin mo yun. Kailangan mo rin kasi makapag-dealing sa sarili mo, hindi lang sa ibang tao. Una mong unahin na makipag-deal sa sarili. Pag alam mo na how to deal yourself, pwede ka na makikita mo na rin kung paano ka makikipag-deal sa ibang tao. Kasi makikita mo na yung worth mo eh, diba? Baba mo na mga anak. Baba mo na. Anak, baba. Okay.
tingnan natin, when it comes to love, love is all around sa lahat, no? Kamusta po ang love ni Scorpio? Tandaan nyo, hindi lang boyfriend, girlfriend ng Scorpio. Ang love ha, sa lahat. Bakit? Ay, the world in the world. Meron kayong parang may pa-travel ako nakikita. No? May mga gusto kayong ma-achieve no? Nakita ko dito. May mga gusto kayong tapusin. When it comes to love, nagkakaroon ng awakening, Nagkakaroon na ng awakening. May mga sitwasyon na ako nakikita na parang gusto mo na mag-take a risk. Gusto mo na ng pagbabago. Kumbaga, nag-iiba na yung gusto mo eh. Halimbawa, may girlfriend ka o may mahal ka sa buhay. Yung focus na yun, nasa iba na. Nasa future na. Hindi man siya new love, pero iba na ang tinatakbo o nararamdaman mo. Nasa ibang lugar na. Ganyan na nakikita ko. Nagkakaroon ng awakening sa'yo, parang may mga sitwasyon ka na gusto mo na mag-take a risk o gusto mo nang sumugal. Ang nakita, gusto mo nang sumubok ng bago ng bagong beginning sa buhay mo. Yung manifesting na matapos na yung mga problema mo sa buhay mo. Nakikita ko naman yun no? Nagkakaroon na ng kaliwanagan sa'yo. Siyempre, yung iba sa inyo nagkakaroon na rin ng enlightenment or spiritual awakening sa iba, no? Kumbaga nakikita mo na yung totoong mission na gusto mo sa buhay mo. Yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. When it comes sa love, iba na ang pananaw mo dito. Wala na sa kapartner mo, wala na dun sa sitwasyon na yun. Iba na. You want to follow your heart na. No? Gusto mo na magkaroon ng new beginning sa buhay mo. Nakikita ko na rin yung iba sa inyo, nakikita nyo na yung totoong halaga nyo sa buhay nyo. No? Yun na nakikita. Mas more mong ifa-follow siguro yung mga dreams mo sa buhay. Iba siguro sa inyo, may tao dito na paparating na magbibigay ng pagpapahalaga sa inyo. Yung iba nakita ko rin. Maybe someone's offering love or baka ikaw, ganun. May tao ka na nagugustuhan at doon na nakatuon yung nararamdaman mo, ganyan. Or vice versa tayo. Ano pong advice nyo kay Scorpio? Anong advice nyo kay Scorpio? Diba? Ang ganda. Tama naman yung advice. Galing ng universe Thank you po. Advice niya sa'yo is mag-focus ka daw sa sarili mo. No? Wag mo kimkimin ang lahat. Transformation, make a new direction, kailangan na maglinis. Yan, baka iba dito, maglilinis na kayo ng mga situation nyo, bahay, baka magtatapon na kayo ng mga dapat itapon, baka aalisin nyo na yung mga nakakapag-toxic sa inyo, ganyan. Nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng situation na unti-unti mo nang makikita yung katotohanan sa buhay mo, no? Yun. Or you need to see the fact. Kumaga, ikat mo na yung mga dapat ikat, ayusin mo na yung buhay mo, move on, revert, you need to let go, transformation, make a new life. There's a new door na mag-open para sa'yo, pumasok ka doon. Kailangan dito na ng transformation at mag-focus ka na sa sarili mo more. Trust your intuition din ang sinasabi dito. This is the time na maramdaman mo naman yung freedom, mag-forward ka sa mga plano mo, there's a growth ako nakikita kung mag-move on ka. Mas more mong explore ngayon yung sarili mo. Spread your wings, fly high, di ba? Yung sinasabi dito. This is a time na sundin mo naman yung sarili mo, yung nararamdaman mo. Kasi nakatingin sa'yo sa universe dito. Mas pahalagahan mo ngayon yung sarili mo. Wag mo lang kimkimin. Wag mo lang
gawin mo, kumbaga, gawin mo. Gawin mong maging maayos kang muli. Ang nakita ko dito. Huwag kang magpa-stuck at huwag kang magpahatak sa mga toxic energy, toxic person, situation man yan. Alisin mo yung mga dapat alisin sa'yo. Syempre, sinasabi rin dito sa nakita ko. Kung if you have an addictions in life, alisin mo yun. Kailangan mo ngayon ng tamang direksyon sa buhay mo. Kasi there's a luck na nakadikit sa'yo. Kung mag-iiba ka ng direksyon, yes, there's a luck. There's a good fortune. Mag-change na yung fortune mo. May good karma na parating sa'yo. Kung yun ha, kung magta-transform at may intindihan mo yung mga bagay-bagay. No? Yan. May mga dapat ka kasing i-end at ayusin sa buhay mo ngayon. Okay? Arigato, namaste, God bless.